yung mga napanood natin sa theater, nabasa natin sa mga history books natin, kang Bonifacio, ang nagtira din pala niya, kapwa Pilipino, kay Juan Luna, Pilipino, kapwa Pilipino rin. Ngayon naman, kapwa Pilipino rin. At ngayon tayo talaga ay witnesses of this betrayal. Dati yung mga pangyayari ay nabasa na natin and then nabigyan ng buhay when we watch yung mga movie na didepict, na describe sa pangyayari. Ngayon tayo ay living witnesses of the betrayal na nangyari sa ating kapwa Pilipino. Talagang masakit ito. I don't know how the country can move forward from this. Correct. Sabi nga ni Sir Rizal, ang mga sinakop, siya nang mananakop ngayon. Pilipino na. Yun nga. So Attorney. walang yung mga nangyayari centuries ago ay nangyayari pa rin ngayon. Yan ang masakit. Yung mga anak natin ay mababasa nila nito. Tayo, living witnesses. So, para din tayo nangyari noon na parang parang kuan lang sa Bisaya pa, meron lang ba? Meron. Ngayon, ang challenge ngayon, are we going to sit down on our asses lang? Manonood lang tayo? Or ano kaya ang dapat gawin? Yan lang mga challenges sa bawat isa sa atin. Ang masakit, may mga segment of the society din ay masaya. Masaya. Pero ang tanong diyan, kung mangyari kayan sa inyo, can you expect the people na nagkukondem dito ay maging kuwan din sa inyo, parang sympathetic din kung mangyari kayan? Yan ang, iwan ko lang, bakit ang iba sa atin ay nasiyahan? Siguro dahil sa kanilang personal na galit kay President Duterte. Ang tingin ko lang, ang sa akin dito, NG Admar, sa totoo lang, I did not vote for President Duterte in 2016. Ang point ko lang dito ay pangit, nakakasakit talaga. Parang we are even cheering for yung sovereignty natin, iniyurak, yung pagkabansa natin ay parang ginawa nating laughing stock. Alam mo, yung mga ibang countries siguro, parang they are looking down at us. Na, ano ba itong klaseng country na ito ay sarili nilang tao, ibibigay man nila sa dayuhan. Yun ang pinakamasakit kasi proud pa tayo. We are a country na advanced at ang natin judicial institution. Tayo ang nauna dito, itong concept ng American democracy, itong mga congressmen, senate, meron tayo mga functioning na mga civil institutions. So, ang iba nga yan, bago pa lang sila, but they are so proud of their institution. Tayo, parang tayo rin ang sumisira sa ating what we have been parroting for the past several years. As a person, talagang masakit talaga ito. You know, ang kuwanan dito sana matapos na ito. Parang makawala ng gana sa Pilipino. Kaya nga, yung the first time you interviewed me, yung nangyari, it was really un-Filipino. Tuman ko, I don't know. We want an honest to goodness answer after this. Bakit nangyari ito? Sino ba? Bakit nangyari ito? Mahirap intindihin, Bumbod. Kasama Admar at saka MJ. No, tayo, in my case, parang I am teaching, I am also a political science graduate, nag-analyze tayo. Ang dami mga kahaka na geopolitics, pero dapat mayroong answer ba? Why this happened? Bakit what emboldened them to do this? Yan, sana may final accounting ito. Bakit nangyari? Bakit hinayaan ni Presidente? Bakit itong mga core group? Bakit ginawa nila ito?
Kung hatred lang kay President Duterte, pwede naman dito, i-try natin. Di ba? Bakit pa i-surrender natin doon na parang we are now opening the floodgates na pwede pala, nangyari pala yan. So mangyari ito sa sunod. Kasi alam mo, ang politika ano ito yung parang wither-wither lang. So, kung maiba naman ang wither, so mangyari naman yan. So, walang katapusan ito. Dapat may closure ito, MJ at saka Admar. Dapat hanggang diyan lang sana kay President Duterte. Dapat hindi na yung mayroon namang mga threats na mayroon namang warrant of arrest kay Senator Bato, kay Bungo, kay BP Sara. Ano bang kinalaman niya kay BP Sara? Ano bang kinalaman niya sa mga kaso na yan? Hindi nga siya kasali sa mga allegations na yan. Bakit nangyari yan? Bakit para lang sa politika? Bakit naman yan politika tayo, mag-away at magtugisan tayo sa galing at talino, debate. At saka, you have to win the hearts and minds of the people. Hindi sa yung kung boxing pa ito below the belt na ito di ba? Kung basketball ito hard foul na ito. Yun lang masasabi ko, Admar at MJ. Opo sir, kaisa po ninyo kami sa inyo pong mga hinaing at inyo pong ang bugso po ninyong damdamin. Masakit talaga. Opo sir. Not as if Duterte pa, wala. Kilala yan si President Duterte, wala. Nothing whatsoever, no benefit whatsoever. Ang sa akin lang, why I was born, why I belong to this generation. Masakit talaga yung witness ka talaga ba? Kaya nga, yung nakita natin yung mga palabas kay Juan Luna, nasaktan tayo. Pero sa isip natin, baka may mga embellishment din. Then, cinematic yan Baka may mga exaggeration. Pero nangyari talaga. Pare-kapareho talaga. Buhay na buhay. Ang sakit nito. Bakit ba? Ano ba? What prompted them? Uy, wala naman ang mga Duterte. Talo naman. Wala na sa power. Wala na Hindi man ito nangyari sa dati. Panahon ni President Ramos, may mga kalaban din siya. Pagkatapos, may kaso na inatupag, may kaso na i-faced after yung kanyang presidency. Yung sa Pia Amare. Yung part yan ng parang political retaliation. Kaso, kay President Erap, dito, kasuhan siya. Na-convicted pa ng plunder. Alam na natin yung the cruelty of politics. Dito lang tayo plunder si President Erap. Pagkatapos na pardon, parang si GMA naman. Ito, worst na ito For the first time, ito ang pinakamasakit. Nakipag-kunay pa tayo. Ay nako, kung babasahin natin yung mga analysis, nakakaiyak kung totoo ba yun. Yung mga conspiracy, bakit nangyari? Sige, Bombard, sana matapos na ito. Yes, sir. Sama, Edmar. Pasensya yung Bumbo kasi palagi ako in-interview sa Bumbo dito Sir Admar at saka Sir MJ. Salamat sa panahon.